Magandang hapon. Hala, atong ang patay ka na dito. Ito po si Toto Tirador at tirador natin ngayon si Toto, si Atong ang. Ito po ay ah, itong ating laban ay para sa katarungan, katotohanan at pag-ipaglaban natin ng batas. Kahit bang ang batas ay ibig sabihin nakakampihan natin ang ating kaaway, kailangan natin igalang ang batas. Ganun po talaga ang laban sa batas. Dito, ang laban sa batas, ang kumakalaban sa batas ay si Atong Ang at ang kanyang mga galamay na mga pulis. Ang dami niya talaga mga pulis na galamay. So, isa ito ngayon sa nahulog na namang pulis nito ay si General Romeo Macapas. CIDG siya ng hepe bago siya nakasuhan. Nung ginawa niyang kasalanan ito, krimen na rin yun ginawa niya, ay CIDD siya na hepe. At pagkatapos, nagkunwari siya na hiningi ni nagalit si Boying Rimulya at sinibak ni General Nicolas Torres si Romeo Macapas at itinapon siya sa aming rehiyon, Region 12, sa Soc-Sargent area dahil sa kasalanan ginawa. Ang kasalanan niya po ay pagkatapos niyang sinundo sa Cambodia, yung dalawang kapatid ni Dondon Patidungan na siyang gagamitin at pinakamatinding testigo laban kay Atong Ang, ay kanya itong hinuli pagdating sa NAIA dito sa Pilipinas. At hindi lang yan, pagtapos hinuli niya, kinuha pa niya mga cellphone at kinuha niya yung mga SIM card at saka memory card. So kung kinuha niya, ibig sabihin, ang hangad lang pala niya ay tanggalin niyang ebidensya bilang tulong kay Atong. Bakit siya interesado sa ebidensya? Ibig sabihin po, binigyan siya ng pera ni Atong Ang. Ganun lamang po ang isang logical statement there. So, Mr. Romeo Macapas, this is what is happening, and this is a proof na gumugulong ang katarungan ng sistema sa kaso ni laban kay alias Atong Ang, na sa kabila ng katotohanan na siya ay bilyonaryo, multi-billionaire, ay pasalamat tayo at nakikita pa rin natin ang kining ng katarungan na gumagana at naaayon lahat sa batas. Ito po ang nangyari. Maliban dyan, bago siya pumunta ng Cambodia para sunduin ang dalawang kapatid ni Dondon Patidungan, siya ay nakiusap kay Secretary Rimulya na siya na lang ang susundo sa mga kapatid ni Dondon Patidungan kahit na ang plano ay ang mga NBI ang susundo. Ibig sabihin ng agaw-agaw ng trabaho. Yung pala, may pakay siya, binayaran pala siya ni Atong Ang para makuha kung anong mga ebidensya meron doon. Matindi ka talaga, Romeo Macapas. Ha? Dapat kasuhan ka na ng obstruction of justice. Ha? The obstruction of justice po, Nicolas Nictori ang kakaso sa bata mo na si Romeo Macapas. Junior officer mo ito, ikaw class 93, ito class 95 eh. So, ganun ka ba, Romeo Macapas? Sayang yung kaibigan ko naman, bakit Macapas pa apelyido mo? Kaibigan ko pa naman si Brendo Macapas, na isang magaling na opisyal ng Manila Police District. Ito nga, pakinggan natin ang desisyon ng National Police Commission. Ito ngayon po. Pakinggan natin. Ito siya. The National Police Commission has found probable cause to file administrative charges against Police Brigadier General Romeo Macapas following a complaint from Elakim Patidongan, the brother of the missing Sabongeros whistleblower Julie Dondon Patidongan. This comes after the Patidongan brothers claimed that Macapas took questionable actions when he brought them home from Cambodia in July, including seizing their phones and allegedly ordering their arrest upon arrival at the NAIA. Macapas, however, has publicly denied the allegations, saying justice must be pursued without favor or selectivity.
Okay, magandang hapon kay Edgar Nacion, kay Pastor Rodi Rabi. So ito pa ang isang report. Pakinggan natin. Ito sa report naman, tinlaro na hindi sa tatlo sila na lumakad papuntang Cambodia, ang hindi kinasuhan yung mga bata ni Romeo Macapas. Ang kinasuhan lamang ay si Macapas. So tingnan natin. Yan. Balita naman po, dalawa sa tatlong respondents sa reklamo ng Patidongan Brothers lusot sa Napolcom. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon. Magandang hapon siyang aming nilinaw ng National Police Commission na hindi kasama sa kanilang sinampahan ng kaso ang dalawa pang pulis na kabilang sa mga inireklamo ng magkapatid na Julia at Ella Kim Patidongan. Ayon kay Inspection Monitoring Investigation Service Staff Director Edmond Pares, tanging si Police Brigadier General Romeo Macapas lamang ang kanilang sinampahan ng kaso administratibo kaugnay sa umunoy pang-abuso at hindi makatulong ang pag-aresto kay Ella Kim at Jose Patidongan mula sa ibang bansa. Tanging si Macapas lamang anya ang kanilang nakitaan ng probable cause sa kaso dahil hindi anya nila nakitaan ng direktang partisipasyon ang dalawang pulis sa naturang insidente. Naisampa na kaninang tanghali ang kasong administratibo sa Legal Affairs Service ng Napolcom. Sabi naman ni Napolcom Visayo Attorney Rafael Calinisan, dadaan sa kaukulang proseso ang kaso at hihingi ng pahayag si Macapas ukol dito bago tuloy ang hatulan ng komisyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Okay. So ipapakinggan pa natin ulit ito ang isa. Patungkol din ito kay Macapas. Wala talaga ito. Itong klaseng opisyal ito. Basta pag binigyan ka ng pera, nawawala kang subisyo. Sigurado, binigyan ng pera to ni Ato Kang. Pakinggan natin. Dito sa punong himpilan ng pambansang pulisya, lalo-lalo na sa tanggapan ng CIDG, ang mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero upang isumite ang kanilang affidavit sa kanilang complaint laban nga sa mga taong konektado dito sa nasabing pagkawala ng mga missing sabungero. Ayon kay Brigadier General Romeo Macapas, kanilang tututukan ang nasabing kaso upang makapagkalap sila ng sufficient evidences upang mag-lead sa conviction ng mga akusado sa nasabing kaso. There should be justice at the end of the day. Kailangan natin maghanap talaga ng ebidensya na will lead to conviction of an accused. Kasi kung hanggang salita na rin lang, yun kasing salita, anybody can rebut. Gumawa pa ng kwento mo. Hindi mo trabaho yan mag-conclude. Ang trabaho mo, sunduin sila. Huwag mo pakialaman ang cellphone nila kasi gagamitin yan sa ebidensya ng Department of Justice. Ang ginawa mo, kinuha mo, obstruction of justice sa kasalanan mo. Di ba? Anong klaseng official ka, naging general ka pa, hindi umalam ang criminal law? Hindi ka naman pwede gumraduate sa PNP kung hindi mo alam ang hindi makapasa sa criminal law. Anong klase ito? O pakinggan pa siya, pagbigyan natin. And can contest your integrity. Nagbabalita po Vince Lopez para sa Manila Standard. Nagtungo So, yan po ang so far, ang balita sa ngayon. Nakakahiya naman itong pulis na to. Alam niya na nga na matindi itong isyong ito, pinakialaman pa. Anong klase kang tao ka? Ladies and gentlemen, base po sa kwento ni Ella Kim Patidongan nang nagreklamo sa kanya, ay si Ella Kim Patidongan po, Edgar Nacion, Pastor Rodi Rabi, ay nakakita po siya at least 10 tao, 10 sabungero na pinatay. At mayroon siyang record sa kanyang cellphone, sa kanyang SIM card at sa kanyang memory card. So ngayon, asa na ngayon yan? Ba't kinuha mo, Mr. Macapas? Magkano binayad ni Atong Ang sa'yo? Siguro 10 million. Parang bayad ni
Sara Diskaya kay Corina Sanchez, 10 million. Ha? Gaya din ang bayad ni Sara Diskaya kay Julius Babaw, 10 million. Kasi million ang kanilang subscribers at saka followers, edi parang 10 pesos per subscriber, no? Kung 1 million ang subscriber, parang 10 pesos per subscriber ang bayad. Grabe, matindi. So, yan ang muna ang sa ating ngayon. At kayo po na mga katoto para sa naglalaban sa katotohanan, katarungan at batas, ay please i-like and share ninyo, mag-subscribe kayo sa aking channel sa YouTube at saka sa Facebook, at para makatulong kayo sa komunidad natin, at tanging ito ang ating inspirasyon. At mag-like din kayo. At yung mga kaibigan natin na hindi pa naka-like at subscribe, mag-like at subscribe na kayo rito para ipaimbuyog natin ang aral sa katarungan para sa katahimikan ng bayan at sa katotohanan, at ipaglaban natin ang tamang batas ay maipapatupad dahil iyan lamang ang tanging kakampi ng mamamayan ang maipatupad ang batas. Magandang hapon po.